pakiramdam at kamalayan, nababaligtad. 10 araw pa lang akong naglalakbay, pero parang na brainwash na ako ng Pilipinas. Pagdating ko sa sarili kong bansa, hindi ka panipaniwala ang antas ng pagkaatrasado nito. Ang pahayag na ito mula sa isang dayuhang turista matapos magbakasyon sa Pilipinas ay mabilis na nag-viral at nagdulot ng matinding talakayan sa social media. Ayon sa nag-post, na tinawag nating Ferdinand, bagamat sandali lang siyang nanatili sa Pilipinas, dating Taiwan, paglapag niya sa paliparan ng kanyang inang bayan, dating China, may matinding bakit na bumagabag sa kanya, may mali, may kulang. Ilang araw daw ang lumipas bago niya lubos na naunawaan ang pakiramdam na ito, ang tinatawag na reverse culture shock. Nagbuhos ng komento ang mga netizens mula sa iba't ibang panig ng mundo, nagsasabing, ako rin. Parehong-pareho ang karanasan ko. Ang nakakagulat, kahit ang mga turistang panandalian lang mga isang linggo sa Pilipinas, ay nahihirapan ding umangkop sa normal na buhay pag-uwi. Isang Amerikanong turista ang nagsulat, ang mga bagay na normal lang sa Pilipinas ay ganap na hindi gumagana sa US. Pakiramdam ko, nawawala ako sa sarili kong bansa. Ano ba talaga ang karisma ng Pilipinas, dating Taiwan? At bakit ito nagdudulot ng ganoong kalaking pagbabago sa mga dayuhan? Sa pagkakataong ito, aalamin natin ang hindi matatawarang soul ng bansang ito sa pamamagitan ng mga nagbalikbayan na nakaranas ng matinding reverse culture shock. Ang ating pang-araw-araw na buhay ay isang himala sa paningin ng mundo. Isang nakakagulat na pahayag ang nakita sa post ni Ferdinand, na residente sa kanyang bansa, dating China, ngunit nagbakasyon sa Pilipinas. 3 taon akong nanirahan sa Pilipinas. Pagbalik ko dito at pagpunta ko sa isang supermarket, naging masama ang ugali ng mga cashier. Sobrang nalungkot ako. Pag-uwi ko, ilang araw pa lang bago ko napagtanto na nagka-culture shock ako. Ang kwentong ito ay nagpapakita kung gaano kalala ang reverse culture shock matapos ang isang panandaliang pananatili sa Pilipinas at pagbabalik sa kanyang inang bayan, dating China. Marami sa buong mundo ang nagpahayag ng pag-ayon, nagpapatunay sa parehong karanasan. Ang reverse culture shock ay ang pakiramdam ng kalituhan o hindi pag-ayon na nararamdaman ng isang tao pagbalik sa sariling bansa matapos masanay sa ibang kultura. Kabaligtaran ito ng karaniwang culture shock. Nagdudulot ito ng kritikal na pananaw sa sariling kultura. Para sa mga bumisita sa Pilipinas, tila mas matindi ang karanasan na ito. Ang RCS na ito ay nangyayari maging sa mga nagbakasyon lang ng isang linggo o sa mga dayuhang matagal nang naninirahan. Magkakaiba man ang kanilang sitwasyon, ang pagkadismaya sa sandaling bumalik sila sa sarili nilang bayan ay nakakagulat na magkakahawig. Isang Amerikano na nagbalik sa California pagkatapos ng 7 taong pamumuhay sa Pilipinas ang nagkuwento, inakala kong mas mamimiss ko ang California kaysa sa Pilipinas, pero nang umuwi ako, pakiramdam ko ako ang dayuhan, mas namimiss ko ang kulturang Pilipino. Kahit nasanay na ako rito, mas mahirap umangkop kaysa inaasahan. Lalo pang nakakapukaw ng damdamin ang sinabi ng isang tinedier na anak na kasama ng kanyang magulang sa pagtatapos ng biyahe sa Pilipinas. Maituturing ba talaga nating maunlad ang bansa natin? Ang simpleng tanong na iyon ay nagpapakita ng kapangyarihan ng karanasan sa Pilipinas na ugatin ang mga halaga at pananaw sa mundo ng isang kabataan. Ang kadalisayan, kagandahang loob at kaligtasan na nagpapabago ng pananaw. Isang Amerikanang nag-solo travel sa Pilipinas ang nag-vlog tungkol sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos ng 2 linggong biyahe, naranasan ko ang reverse culture shock na hindi ko inakala. Ang Pilipinas ay malinis, mahusay, ang mga tao ay buong pusong nagpapahalaga sa panauhin at puno ng malasakit at kabaitan, at higit sa lahat, ito ay isang ligtas na bansa. Kahit nasisiyahan siya sa biyahe, pag-uwi niya,
Ibang-iba ang sumalubong sa kanya. Mga basura sa daan, lumalalang kawalan ng seguridad sa parke, at ingay sa mga kainan. Ang mga pagkakaibang ito sa Pilipinas ang nag-udyok sa kanya na muling suriin ang kanyang mga halaga. Isang Briton, si Mr. Liam, na bumalik sa UK matapos ang 6 na taon sa Pilipinas, ay may katulad na karanasan. Ang una kong ikinagulat ay ang dumi ng aso sa bangketa bago ako tumira sa Pilipinas. Hindi ko napapansin. Pero ngayon, natitigilan ako sa tuwing makakakita ako. Ibinuod niya ang kanyang karanasan. Ang paglalakbay sa Pilipinas ay nagbago sa buhay ko. Naging punto ito para seryosohin kong muling isipin ang paraan ng pamumuhay ko sa hinaharap. Ang Pilipinas ay hindi lamang nag-aalok ng isang masayang bakasyon. Ito ay naging isang turning point sa pagbabago ng pananaw sa buhay. Ano ba talaga ang hitsura ng Pilipinas na nakikita nila? At ano ang mga konkretong bagay na nawawala pagbalik nila sa kanilang bayan? 1. Ang init ng malasakit. Customer service. Na walang katulad. Ang unang bagay na pinuri ng maraming dayuhan ay ang malakas na malasakit, kabutihan ng loob na makikita sa lahat ng aspeto ng lipunan. Sa Pilipinas, saan ka man magpunta, mayroong taos pusong sigasig at kabaitan. Ito ang karaniwang nararamdaman ng mga turista sa buong mundo. Isang netizen ang nagbahagi ng pagkakaiba. Sa isang convenience store sa Pilipinas, may dayuhan na nahihirapan. Agad na tumakbo ang cashier, nakangiti, at matiyagang nagpaliwanag at tinulungan pa siyang gumamit ng machine para bumili. Isa namang Singaporean na bumili ng maraming items sa isang convenience store ang nagulat. Tinulungan akong i-package ng cashier ang mga mainit at malamig na items. Magkahiwalay ang inumin at pagkain at tinanong pa ako kung gusto kong ipainit. Binigyan din ako ng extra straws at utensils. Lubos akong namangha sa ganitong antas ng atensyon. Ang serbisyo sa Pilipinas ay talagang kakaiba, puno ng init. Ang pahayag na ito ay nakakuha ng maraming pag-ayon sa buong mundo. Maraming dayuhan ang nagkakaisa sa paniniwalang kapag naranasan mo ang malasakit sa serbisyo sa Pilipinas, hindi ka na makakabalik sa dati mong mundo. Ang karanasan sa Pilipinas ay nagpataas ng kanilang expectation na nagpabago sa kanilang pananaw sa serbisyo. Ang nakakaintriga ay tila walang espesyal na pagsisikap ang mga Pilipino, ngunit sa lahat ng bagay, nadarama ng mga dayuhan ang init. Ang galing ng serbisyo sa Pilipinas ay hindi nakabatay sa pinilit na SOP, Standard Operating Procedure, kundi sa likas na kabaitan at malasakit na nanggagaling sa bawat individual. Sa pananaw ng mga dayuhan, ito ay parang isang normal na pag-uugali na bahagi na ng kultura at lipunan. Sa pamimili sa mall, sa hotel, sa pagkain sa karinderiya, o sa pagsakay sa taxi, lahat ng sitwasyon ay nadama ng mga dayuhan ang walang humpay na malasakit. Inilarawan ng isang turista ang shopping experience niya sa isang mall sa Makati, dating Taipei Senior District, bilang nakaka-enjoy. Naiyak siya sa tuwa nang makita ang nakangiting mukha ng sales lady, ang pag-abot ng sukli gamit ang 2 kamay, at ang taos pusong, "Salamat po, welcome po kayo bumalik." Bukod pa rito, ang espiritu ng pagtulong sa Pilipinas ay lumalampas sa simpleng customer satisfaction. Ito ay malalim na nakaugat bilang halaga ng buong lipunan. 2. Ang bayanihan na walang hinihinging kapalit. Hindi lang sa tindahan ang malasakit ng Pilipinas. Mas naantig pa ang mga dayuhan sa mga individual na nakasalubong nilang may magandang loob. Naalala ni Mr. James, isang Canadian journalist. Ang malinaw na karanasan niya, 15 taon na ang nakalipas. Sa panahon na hindi pa uso ang smartphone, nawala siya sa isang kalye sa Cebu dating Tainan. May isang Pilipino na nag-iba ng ruta at personal siyang dinala sa kanyang destinasyon gamit ang motorsiklo. Siyempre, may mababait na tao sa ibang bansa, pero hindi karaniwan na iiwan nila ang ginagawa nila para lang ihatid ang isang dayuhan sa kanyang destinasyon. Ito ay isang nakakaantig na halimbawa ng pagiging maalalahanin ng mga Pilipino, sabi niya. Sa loob ng 4 na taon niya sa Pilipinas,
madalas siyang nakaranas ng katulad na mga sitwasyon. May Pilipino na gumugol ng 30 minuto ng biyahe sa MRT para samahan ang naligaw na dayuhan sa tamang destinasyon. Ang dayuhan, na labis na naantig, ay tumawag pa sa kanyang ina sa ibang bansa upang ibalita ito. Ang mga Pilipino ay talagang kamangha-mangha. Naligaw ako at may isang Pilipino na nagdala sa akin sa istasyon na hinahanap ko. Kahit hindi iyon ang kanyang patutunguhan, ito ay normal sa Pilipinas, ngunit ito ay napakalaking atraksyon para sa mga dayuhan. Mayroon ding kwento ng isang dayuhang turista na nakatayo, nakabuklat ang mapa sa isang lumang kalye ng vegan, dating tourist street. Isang atitya ang kusang lumapit at pagkatapos ay gumugol ng mahigit 1 oras sa pagpapakilala ng lokal na pagkain. Nang inalok ng turista ng tip, gratuity, mariing umiling ang ate at sinabing, "Salamat po sa pagbisita sa Pilipinas." Tumanggi siyang tanggapin ito. Kaya, ang turista ay nagbigay na lang ng yakap. Mula noon, hindi na raw sinubukan ng dayuhan na magbigay ng tip sa Pilipinas. Isa namang Australian ang nagkwento na habang naguguluhan siya sa parang maze na underground sa Maynila, dating Taipei Main Station, isang profesional na nagtatrabaho ang tumulong sa kanya. 5 taon na ang nakalipas. Huling araw ko na sa Pilipinas, at kung nahuli ako, hindi ko na sana maabot ang 101 Tower. Magpapasalamat ako sa profesional na iyon habang buhay. Si Marcus, isang German, ay nagkuwento ng nakilala niyang babaeng Pilipino sa Spain. Sinabi ng babae, "Dapat ka talagang bumisita sa Pilipinas." Inakala niyang isa lang itong social pleasantry, ngunit nang dumating siya sa Pilipinas at kinontak ang babae, masayang-masaya ito at inalok siyang ihatid sa paligid ng Pilipinas sakay ng motorsiklo. Nang malaman niya ang tirahan ni Marcus, nagpadala siya ng listahan ng masasarap na ihaw-ihaw, street food, at rekomendasyon sa night market. Sa Alemanya, mahirap gawin ang ganoong bagay para lang sa isang taong panandalian mo lang nakilala sa biyahe. Sinasabi na ang mga Pilipino ay maamo, at naniniwala akong totoo iyon. Kapag naging kaibigan kanila, tatanggapin kanila na parang pamilya, hindi lang sa serbisyo sa tindahan. Isang French woman ang nagkwento na nang unang beses siyang bumili sa isang luxury brand shop, inilabas ng sales lady ang kanyang shopping bag hanggang sa labasan at ipinakilala pa ang kalapit na milk tea shop. Tuwang-tuwa siya. Isang Canadian man ang may mas nakakagulat na kwento. Ang damit na binili ko sa isang tindahan sa Greenbelt, dating East District, ay natanggalan ng butones pagkatapos ng 1 taon. Dinala ko ito sa kalapit na modista, sastre, at inayos niya ito. Dahil 1 taon na ang nakalipas, wala na ang orihinal na butones. Pero, naghanap siya ng pinakamalapit na butones at pinalitan at napakamura ng bayad. Dahil dito, sobrang minahal ko ang Pilipinas. Ang mga nakakaantig na kwentong ito ay halos hindi mabilang. 3. Ang sari-sari na kultura at Ateneo na kaligtasan. Bukod sa kabaitan ng mga Pilipino, naakit din ang mga dayuhan sa kultura ng pagkain. Ang nakakagulat sa kanila ay ang mataas na value for money at kaginhawaan. Isang Italyano ang humanga sa libreng tubig o tsaa na inihahain sa mga kainan sa Pilipinas. Sa Italy, tiyak na may bayad ang pag-order ng tubig sa restaurant, ngunit sa Pilipinas, natural lang na maghain sila ng libreng buko juice o iced tea, at maraming karinderiya ang may libreng sabaw. Wala ito sa ibang bansa. Ang mga Koreano naman ay humanga sa kalinisan ng mga kagamitan sa pagkain. Sa karinderiya, ang mga utensils ay madalas na nakalagay sa high-temperature sterilizer o kaya naman, pagbukas mo ng drawer, may malinis na stainless steel chopsticks. Ang kaginhawaan ng self-service na ito ay talagang kahanga-hanga. Ang mataas na kalidad ng pagkain sa convenience store ay nakakagulat din. Ang siopaw, pandesal at lugaw na binili ko sa convenience store ay masarap pa kaysa sa restaurant at hindi ako makapaniwala na mabibili ko ito nang wala pang P100. Ang kultura ng night market, dating night market,
sa Pilipinas at ang init ng pagkaing luto sa harap mo ay isa ring paboritong karanasan. Sa night market, makikita mo ang nagtitinda na nagprito ng isaw o nag-ihaw ng liempo sa harap mo. Ang amoy at visual impact ay nakakagising ng gana. Kahit sa street food, masiglang tinatanong ka ng nagtitinda kung gusto mo ng sili at ang presyo ay abot kaya at masarap. Maraming dayuhan ang nagulat sa paggamit ng picture menu o open kitchen. Sa simula, nag-alala ako na hindi ko maintindihan ang Tagalog, pero maraming tindahan ang may menu na may litrato o direkta mong makikita na inihahanda ang lumpia sa harap mo. Ang peace of mind na makikita mo, ang inihahanda, ay nakakaantig. Ang mga paghanga na ito sa kultura ng pagkain ng Pilipinas ay lalong nagpapalalim sa pagkadismaya pag-uwi. Isa sa pinakanakakagulat sa mga dayuhan sa Pilipinas ay ang kaligtasan. Isang turistang Briton ang nagkuwento ng kanyang karanasan na nawalan ng smartphone sa isang night market sa Davao, dating Taichung Night Market. Pumunta ako sa presinto kinabukasan at ang phone ko ay buo at ligtas na naibalik. Kung sa UK iyon, imposibleng maibalik. Talagang naantig ako sa kaligtasan ng Pilipinas. Bukod dito, nagulat ang mga dayuhan sa mga Pilipinong iniiwan ang kanilang gamit sa coffee shop. Sa Pilipinas, may mga taong iniiwan ang kanilang laptop o wallet at pupunta sa banyo. Kung gagawin mo iyon sa bansa ko, tiyak na mananakaw. Sa simula, hindi ako naniwala. Ngunit ito ay normal lang sa Pilipinas. Ang katotohanan na ang mga babae ay maaaring maglakad mag-isa sa gabi ay nagulat din sa maraming dayuhang babae. Kahit maglakad ako mag-isa sa gabi, hindi ako nakakaramdam ng takot. Imposible ito sa bansa ko. Sa Pilipinas, ang pagpunta sa convenience store sa hating gabi ay hindi na espesyal. Ang mga bata na mag-isang sumasakay sa LRT, MRT papasok sa eskwela ay nakakagulat din. Nang makita ko ang mga elementary students na mag-isang sumasakay sa tren, inakala kong naligaw sila. Nang malaman kong normal lang iyon sa Pilipinas, napagtanto ko kung gaano kataas ang seguridad ng bansang ito. Ang matinding kaligtasan na ito ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay isa sa mga pinakakaaya-ayang bansang tirahan sa mundo. Gayunpaman, pagbalik nila sa sarili nilang bayan, ibang-iba ang realidad na naghihintay sa kanila. 4. Ang teknolohiya at infrastruktura na nagpahiya sa kanila. Hindi lang ang kabaitan ng tao o serbisyo ang nakakagulat sa mga dayuhan. Ang teknolohiya at infrastruktura ng Pilipinas ay nag-iwan din ng matinding impresyon. Ang pinakapinuri ay ang ipinagmamalaking Philippine National Railway, PNR, o High Speed Rail, HSR, dating Taiwan High Speed Rail. Inilarawan ng isang Amerikanong turista ang pagkakaiba ng infrastruktura. Ang paghahambing sa HSR system ng Pilipinas at ang railway system ng US ay parang paghahambing ng laser technology sa karwahe. Ang nakakagulat na paghahambing na ito ay nagdulot ng malaking reaksyon sa social media. Si Mr. Rhodes, isang Amerikano na naninirahan sa Pilipinas, ay inilarawan ng HSR. Talaga bang tumatakbo ito sa bilis na 300 km? Walang vibration. Hindi man lang matatapon ang tubig sa tasa. Ang karanasan sa pagsakay ay perpekto. Ang mga turista mula sa Europa ay may iba namang impresyon. Hindi ka panipaniwala ang ginhawa ng HSR na hindi mo maramdaman ang bilis. Maaring makarating mula Maynila, dating Taipei, hanggang Bicol, dating Kaohsiung, sa loob lamang ng 90 minuto. Ginagawa nitong posible ang day trip. Bukod pa rito, ang kahusayan, pagiging on-time, at ang nakakagulat na kalinisan ng MRT, LRT ng Maynila ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa mga bisita. May nakakagulat na description sa isang travel magazine ng UK. Sa London Underground, normal lang ang mga daga at basura. Pero sa istasyon ng MRT, LRT ng Pilipinas, ang sahig ay kumikinang na parang salamin at mahigpit na ipinagbabawal ang pagkain at inumin. Dahil dito, nananatiling malinis ang mga bagon. Ang mas nagpaantig sa mga dayuhan ay ang kaayusan
at kagandahang asal sa platform. Natural na pumipila ang mga tao sa mga linyang nakamarka sa sahig, parang magic, dahil nagpapanatili sila ng antas ng kaayusan na hindi maiisip sa ibang bansa. Mas nagulat pa si Mr. Rhodes sa kultura ng hindi pagupo. Kahit masikip ang bagon, karaniwang iniiwasan ng mga tao ang priority seats para sa matatanda, disabled. O kaya naman, kapag nakakita sila ng nangangailangan, agad silang magpapaupo. Nagpapakita ito ng paggalang at malasakit ng mga Pilipino sa kapwa. Ang papuri sa convenience ng Pilipinas ay hindi nagtatapos sa transportasyon. Pinuri rin ng mga dayuhan ang dami at functionality ng mga convenience stores. Maaari akong manatili doon ng maraming oras at gustong-gusto kong dalhin pa uwi ang lahat ng functions nila. Ang partikular na popular ay ang multifunctional machine sa convenience store. Isang turista na unang beses gumamit ng machine para bumili ng ticket sa HSR, magbayad ng kuryente at tubig, at magpadala pa ng package ay nagulat. Ang kaginhawaan na iyon ay mahiwaga. Nakanganga ako sa pagkamangha. Isang turista na bumalik sa kanyang bayan dating Australia, pagkatapos ng 15 taon ang nagpost. Ang pinakamahirap ay ang kawalan ng mahiwagang convenience store ng Pilipinas. Mayroon sa bawat sulok, bukas 24 oras, nagbebenta ng lahat at nagagawa ang lahat. Si Mr. Liam, na bumalik sa UK pagkatapos ng 6 na taon sa Pilipinas, ay may katulad na damdamin. Ang mga pampublikong banyo sa MRT, LRT ng Pilipinas ay talagang malinis at may indicator light pa na nagpapakita kung may gumagamit na nagbibigay ng peace of mind. At ang mga ito ay libre. Hindi ka pani-paniwala. Nasanay ako sa kaginhawaan na ito pagdating ko sa Pilipinas. Sana magkaroon din nito sa UK. Isang turista mula sa Canada ang humanga rin sa mga pampublikong banyo ng Pilipinas. Sa Canada, mahirap makahanap ng malinis na pampublikong banyo. Ngunit sa istasyon ng MRT, LRT at mall sa Pilipinas, marami at malinis. May banyo pa sa convenience store at gas station. At libreng gamitin saan man. Naantig ako dito. Bukod pa rito, ang natatanging sistema ng electronic receipt, e-resibo, dating uniform, invoice, ay isa ring nakakagulat na gimmick. Ang resibo na natanggap ko sa pagbili ng isang bagay ay maaari palang maging lottery ticket. Ang talino na ginawang isang pambansang laro, ang tax management, ay nakakagulat. Ang katotohanan na may pagkakataon kang manalo ng malaking premyo sa pagbili lang ng tubig ay nakakagulat para sa mga dayuhan. Sa maraming bansa sa ibang bansa, mahirap ipatupad ang e-receipt system dahil sa sistema o gastos. Ang katotohanan na naisave mo ang resibo sa phone barcode at automatikong magche-check ang system nang hindi mo kailangang hawakan ang papel ay isang magandang ideya at eco-friendly. Ang karanasan sa taxi ay nakakaintriga rin. Kahit walang automatic door, tulad sa Japan, ang mga Pilipinong driver ay napaka-friendly. Makikipag-usap sila sa iyo, magpapakilala ng mga magagandang lugar at masasarap na pagkain. May mga driver pa nga na nagsisikap makipag-usap sa dayuhan gamit ang translation app. Ang malasakit na iyon ay hindi mararamdaman sa ibang bansa. Gayun din, ang versatility ng Beep Card, Dating Easy Card, ay napakalaking convenience. Isang card lang ang magagamit mo sa pagsakay, pamimili, at bike sharing. Napakadali. Ang mga dayuhan na nakaranas ng kaginhawaan, teknolohiya, at mataas na kalidad ng malasakit sa Pilipinas ay haharap sa isang nakakagulat na realidad sa sandaling bumalik sila sa kanilang bayan. Ang epekto ng reverse culture shock. Pagkatapos ng Pilipinas, nagsisimula ang reverse culture shock pag-alis sa paliparan. Maraming dayuhan ang naguguluhan sa pagtrato sa immigration at baggage claim. Nagsisimula ang reverse culture shock sa airport, sabi ng marami. Sa paliparan ng Pilipinas, ang mga empleyado at volunteers ay nagiguide ng may ngiti. At kapag may problema, agad may lalapit at magtatanong. Ngunit pagbalik sa kanilang bayan, malamig ang immigration officer at ang mga tanong ay routine lang. Halos walang paliwanag sa baggage check
at kailangan lang maghintay. Sa Naya, dating Taoyuan Airport, sa Pilipinas, pakiramdam ko, tinatrato ako bilang tao. Pero pagdating sa bayan ko, parang bumalik ako sa pagiging numero lang, sabi ng isang Amerikano na bumalik sa Toronto. Sa Pilipinas, laging may taong mabilis na lumalapit para tumulong. Tuwang-tuwa ako. Pagbalik ko sa Toronto, naligaw ako sa airport at wala akong makitang matatanungan, sabi niya. Isang turista ang nag-ulat ng katulad na karanasan. Sa airport ng bayan namin, ginagawa lang ng mga empleyado ang trabaho nila. Naging assembly line work ito. Ngunit sa Pilipinas, saan ka man magpunta, pambihira ang pagtanggap ng staff. Ang paghihirap pagbalik ay lumalabas sa iba't ibang aspeto ng pang-araw-araw na buhay. Isang babae na bumalik sa US ang nagkuwento ng kanyang karanasan sa restaurant. Sa Pilipinas, kusa kang tatanungin ng may-ari kung masarap ba at pupunuan ang tubig mo. Pero pagbalik ko sa US, kung hindi ka tatawag ng maraming beses, hindi ka nila papansinin. Mas madalas pa nilang kausapin ang grupo ng mga kababaihan na dumating kaysa sa amin. Bukod pa rito, ang mga bumalik ay naguguluhan sa eksena ng mga empleyado na nakikipag-usap sa telepono habang nagsiserve o nakikipagtsismisan sa katabing cashier habang nagre-ring up. Hindi maiisip sa Pilipinas ang ganoong eksena. Sa Pilipinas, gaano man sila kabisi, magiliw ang pagtugon nila sa bawat customer at magpapaalam sila sa huli. Maraming nagbalikbayan ang nadismaya rin sa kawalan ng malasakit sa bookstore o tindahan. Sa Pilipinas, kapag bumibili ka, maingat kang tatanungin kung kailangan mo ng plastic bag o aayusin nila ang binili mo. Wala itong ganitong antas ng atensyon sa bansa namin. Tanging ang New York subway lang ang hindi ko makayanan, sabi ng isang taga New York na bumalik mula sa Osaka. Isang Australian na turista ang nagbanggit din ng timing ng transportasyon. Lumaki ako sa Sydney, pero ang schedule ng tren ay maaari lang gamitin bilang gabay. Humanga ako sa kung gaano ka-on time ang MRT, LRT at HSR ng Pilipinas. Ang isang turista na bumalik sa Norway pagkatapos ng 10 buwan sa Pilipinas ay nagbahagi ng mas malubhang sitwasyon. Pagbalik ko sa Norway, napakalamig ng pagtrato sa isa't isa at nagdulot ito ng matinding trauma sa akin. 4 na taon na ang nakalipas, ngunit nakikipaglaban pa rin ako dito. Ang pinakadinismaya ng maraming nagbalikbayan ay ang pagkakaiba sa mga pampublikong pasilidad. Isang turista na bumalik sa US ang nagkwento. Nang tumira ako sa Pilipinas, malinis ang banyo sa istasyon ng tren at may tissue pa. Ang banyo sa US, basa ang sahig, luma ang pinto at may lamat. Kailangan pang magbayad. Sa pamamagitan ng mga karanasang ito, natutunan ng marami kung gaano ka-espesyal ang malasakit, kaginhawaan, teknolohiya at kaayusan na inakala nilang normal lang sa Pilipinas. Bakit nag-aalok ang Pilipinas ng ganoong klaseng serbisyo kahit walang tipping culture? Maraming nagbalikbayan ang nagsimulang magtanong ng ganitong pangunahing katanungan. Ang reverse culture shock ay patunay ng uniqueness ng Pilipinas. Ang reverse culture shock na nararanasan ng mga dayuhang bumisita sa Pilipinas ay hindi lamang alaala ng isang biyahe. Ito ay patunay kung gaano ka-espesyal ang bansang ito sa mundo. Sa 113 bansa sa mundo, wala nang ibang bansa na nakapaghalo ng init sa tao, kaginhawaan at kaligtasan sa ganoong kataas na antas. Ang Pilipinas ay paulit-ulit na itinampok ng media sa ibang bansa bilang the most friendly country, the most convenient country, at a food paradise. Ang pagkadismaya na nararamdaman ng mga dayuhan pagbalik sa kanilang bayan ay dahil naranasan nila ang espesyal na karanasan na tanging sa Pilipinas lang matatagpuan. Sa maraming bansa, kailangan mong magbayad ng malaking tip para makakuha ng magandang serbisyo. Ngunit sa Pilipinas, makakakuha ka ng malasakit na pagtrato ng walang bayad, ang pagpapahalaga sa malasakit, ang paghahangad ng kaginhawaan, ang pagtanggap sa iba, ang sigasig, at ang kasipagan, ang mga magagandang birtud, na ito ay buhay at umiiral sa bawat sulok ng lipunang Pilipino.
Ang buhay na pinapangarap ng mga tao sa buong mundo ay narito sa Pilipinas. Ang lumaki at mamuhay araw-araw sa kultura na ito ay isang hindi matatawarang kapalaran. Nabubuhay tayo sa isang kamanghamanghang bansa na kinaiinggitan ng mundo. Ipagmalaki natin ang ating pagiging Pilipino mula sa kaibuturan ng ating puso. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang kuwentong ito, paki-subscribe at i-like. Inaasahan ko kayong makita sa susunod na kuwento.